Hello everyone! Magandang umaga or magandang araw. Alam ko na gusto nyong malaman yung chika ko sa inyo. Pero before ako magchika talaga sa inyo, gusto ko lang sabihin kung ano yung mga makikita nyo sa video na to. So ngayong araw na to, dinala namin or dadalhin namin si Mami, si Mom and Dad sa police registration ko kasi kailangan namin silang i-register sa police para sa accommodation nila. Kailangan namin ipaalam sa police kung saan sila nakatira, which is sa amin sila nakatira for or titira for a month. Well anyway, ayan na kami, dumating na kami sa police. So after sa police, dinala lang namin sila sa surrounding area ng kung saan kami nakatira para makita din nila na maganda yung tinitirahan namin, para makita din nila na okay naman yung buhay namin, maaliwalas, peaceful. So yun lang talaga ginawa namin buong araw. So yeah, simulan na tayo kasi alam kong gusto nyong marinig kung bakit talaga ganyan yung title ko at saka ganyan yung thumbnail ko kasi totoo talaga ito. Hindi ko alam ito talaga sa mga may mga asawang foreigner dyan or mga relatives na foreigner dyan. Mostly talaga itong nararamdaman ko parang relatable sa mga may asawang foreigner at saka may mga biyanang foreigner. Kasi ganito, may dilemma kasi ako ngayon. Yung dilemma ko is yung parang gustong magbigay ng pera ng biyanan mo pero ayaw mong tanggapin kasi parang taliwas siya sa kultura natin. Kasi hindi naman kasi tayo yung binibigyan ng pera. Most importantly is retired na yung biyanan mo. Alam mo yun? Or kasi sa Pilipinas, di ba? Tayo yung nagbibigay ng pera sa mga magulang natin kasi embedded na yan sa culture natin, di ba, na tayo nagbibigay ng pera or tayo nagbibigay ng mga regalo. Sa British culture kasi sa British culture kasi ano ba yan? Sa British culture kasi sanay sila na kahit na retired na yung mga magulang nila, yung mga anak pa rin binibigyan ng regalo. Ako nung unang kasal namin, parang nakapangalawang kasal na ako. Nung bago pa lang kaming kasal ni Dave, even nung mag-girlfriend at boyfriend pa lang kami, talagang sinasali na ako sa mga pa-Christmas monetary gift or kaya pa-birthday monetary gift. Alam mo yun, tapos paminsan-minsan, kahit walang okasyon, nagpapadala sila ng pera. Awkward siya para sa akin. Pero wala akong choice kasi diretso na nilang dinideposit yun sa bangko ng asawa ko, sa bangko ni Dave. So, alam mo yung nagti-thank you ka na lang, talagang thankful ka, at saka grateful ka na ganun sila. At saka sino ba namang ayaw nun, diba? Grateful ka lang. Pero ito na nga, itong pagdating nila sa China, kasi kami ni Dave, mahilig kami mag-travel. Pero we didn't really need to have our own car. Alam nyo, nakikita nyo na nagdadrive kami. Pero yung mga pagdadrive namin talaga is parang kung kailangan lang namin ng sasakyan. So, obviously, nagre-renta kami ng mga sasakyan kapag kailangan lang talaga namin. Kasi personally talaga, ako mismo, ayoko kasi convenient naman dito sa China. Saka sobrang mura ng public transport dito. Saka ang bilis mong makarating kung saan-saan kahit na wala kang sasakyan. Mura talaga siya. Pero kasi yung asawa ko, simula nung nagka-driving license siya, parang naisipan niyang gusto na niyang magkasasakyan. So napag-usapan na namin siya nung mga almost a month ago na alam mo gusto niyang magsasakyan pero sabi ko ay shut down the idea na hindi nga namin kailangan. So parang wala na yon. Tapos biglang may kaibigan kami na kailangan nilang mag-move sa Germany. Tapos kakabili lang nila ng sasakyan, mga 7 months old pa lang yung sasakyan nila. So kailangan nilang ibenta. At saka itong kaibigan namin, talagang close namin. Parang 10 years na namin kakilala dito sa China. Briton din, tapos may asawang Chinese. Pero kailangan nilang mag-move sa Germany. So ang nangyari kasi, mas gusto nilang ibenta sa amin kasi parang baby nila yung sasakyan nila, di ba? Parang ayaw nilang ibenta sa iba, ibibenta nila sa kung sinong alam nilang makakapag-take care sa baby nila. Parang ganun, parang ibibigay mo kahit nabibilhin mo, ganyan. Pero parang pinitch yung idea na yan sa akin ni Dave mga 3 weeks ago. After naming mag-usap, di ba? Nag-usap kami na gusto niya magsasakyan. Sabi ko, ayoko. Tapos a week after that, in-offer sa kanya yung sasakyan. Tapos sabi ko, na nag-usap na naman tayo nito, kahit pa na second hand yan, kahit pa na mas mura yan, wag pa rin kasi hindi nga natin kailangan. So, yun talaga yung paniniwala ko na hindi namin kailangan. So, nung nag-barbecue kami, nakita nyo yung sa previous vlog ko na sabi ko may bisita kami. Sila yon, hindi nyo lang nakita sa video, pero sila yung bisita namin. So, napag-usapan lang kasi as of now, nasa bakasyon kami ni Dave dito sa northern west of China. So, napag-usapan lang na uy, kumusta yung bakasyon nyo? Kailan kayo pupunta? Or anong plano nyo? Tapos sinabi namin na mag-hire kami ng sasakyan na para paikot-ikot sa city. Tapos biglang, mag-hire kayo, ganyan. Lagi na lang kayo nag-hire. Pero kami, nagbibenta kami, ganyan-ganyan. Pero hindi naman in a bad way. Parang tinitis nila kami. Bilhin nyo na kasi talagang convenient. Para talagang, parang meant to be talaga na para sa inyo. Talagang sinabi nila ito sa harap ng magulang ni Dave. Tapos ako, sinabi ko na kaagad na hindi namin kailangan. Pero narinig kasi ito ng magulang ni Dave. So, yung magulang niya sinabi, ay, kami na lang yung bumili para regalo sa inyo. So, wag nyo nang isipin. Tapos sinabi ko, wala naman kaming problema sa perang pambili. Alam mo yun, na-shock lang talaga ako kasi akala ko na napag-usapan na namin yun ni Dave kasi na okay na. Tapos biglang napag-usapan sa pagkainan sa, yun na nga,
sa hapagkainan. So, tas andun pa yung papa at mama niya. Tas biglang nag-offer bigla, yung magtatagalog ako kasi andito yung asawa ko. Tas biglang sabi ng mama at papa niya na, uy, sinabi yung pangalan. Andito kasi asawa ko so hindi ko mabanggit-banggit yung mga pangalan nila. Uy, sabihan mo lang ako kung paano namin ma-transfer yung pera sa bangko mo. Eh, ayun na nga, nashock talaga yung sistema ko. Kasi nga, ayun, may offeran nang nangyayari kung paano na nga i-deposit na yung pera sa bangko nung kaibigan namin. Sabi ko, hindi pa nga ako nag-oo, hindi nga okay sa akin yung idea nga na bumili nga kami, tapos ngayon may pa-transfer na silang nalalaman. Pero talagang I stood my ground, sabi ko ayoko nga. Tapos biglang parang in-explain sa akin ng tatay niya sa hapagkainantuhan, andun din yung kaibigan namin kasi talagang on board yung tatay niya at saka yung tatay niya, pati nga yung biyanan ko na babae, hindi alam kung ano yung nangyayari. Alam mo yung parang yung biyanan ko lang na lalaki at saka yung asawa ko lang si Dave, yung talagang may usapan na talagang bibilhin yung sasakyan na panregalo talaga sa amin. Ako talaga, hindi talaga akong komportable nito kasi ako parang taliwas talaga sa paniniwala natin. Parang ang awkward lang tumanggap ng pera, lalo na tumanggap ng sasakyan na kaya mahal-mahal galing sa biyanan mo. Alam mo yun, talagang, alam nyo, hindi ako nakatulog ng gabing yun na stress ako nung gabing yun. Talagang kailangan ko magpakulo ng tubig para hawak-hawakan, para makatulog ako kasi talagang wala parang hindi talaga ako komportable. So, natapos yung gabing yun na talagang we just left it like that na sinabi na tatransfer nga yung pera sa kaibigan niya. Pero sabi ko na, pwede bang bigyan ako ng oras hanggang bukas? Tapos sabi naman ng kaibigan niya, oo, hanggang bukas. Kasi nga, paalis na sila, 3 linggo na lang from now, paalis na sila papuntang yun na nga yung sinabi ko kanina na country. So, sabi ko, sige, pag-isipan ko. Kaya nga hindi ako nakatulog nung gabi. Pero alam niyo yun, habang nasa higaan kami ng asawa ko, sinabi ko pa nga sa kanya, hindi ka ba nahihiya sa magulang mo na hindi mo parang masaya ka pa na nireregaluan ka na dapat ikaw pa nga man regalo. Alam mo yung ganun. Tapos kasi, yun na nga, nag-explain yung tatay niya sa akin na mas gusto niya kaming, mas gusto niyang mapakinabangan na namin yung pera nila ngayon na buhay pa sila kesa sa mag-iiwan lang sila ng pera kung mamamatay na sila o kaya yung pera nila magagamit lang kung saan sila titira na alam niyo yung parang tirahan ng mga matatanda kasi hindi na nila kayang alagaan yung sarili nila kasi again sa kultura nila hindi sila tumitira sa mga anak, alam niyo which is talagang taliwas diba sa mga paniniwala namin. So yun ang sinabi ng tatay niya. So parang inulit lang din ng asawa ko sa akin na ganun talaga kasi yung lolo niya din talagang binigyan ng pera yung mama at papa niya, yung mga biyanan ko ng malaking pera para pampaganda din ng bahay nila. So in this case, sinabi nga ng nanay niya na parang yung sasakyan nga parang wala lang compared sa yung natanggap nila sa lolo or sa papa ng biyanan ko na lalaki. So parang sabi din ng biyanan ko na lalaki na parang kung ano yung ginawa ng tatay niya sa kanila, ganun din yung gagawin niya daw sa amin. So wag mag-alala daw, tanggapin na lang daw namin ang bukal sa loob. Pero ganyan din ba kayo? Ganyan din ba yung mga asawa niyo? Kasi para talaga siyang kultura na magkaiba lang talaga yung kultura natin. Kasi yung asawa ko wala man lang, parang hindi siya nahihiya or parang hindi siya parang heavy-hearted, parang gano'n na tumanggap ng gano'n ka mahal na sasakyan sa magulang niya. Whereas ako talaga yung nagdadalawang isip hanggang sa ako na nga nag-offer na kami na lang po magbabayad, okay na po. Alam mo yung ano nga yung napugos, parang napilitan ako na sabihin na lang na kami na lang po bumili, okay na po, kami na lang bumili. Talaga, gamitin na lang namin yung pera namin. Pero talagang sobrang, sabi ng tatay, hindi, yan yung regalo namin sa inyo. Talaga, ibigay nyo tong chance namin na, ibigay nyo tong opportunity na to sa amin na mabigyan kayo ng something. Kasi si Dave naman daw, or yung asawa ko, hindi naman ang hihingi sa kanila. Kung kailan lang binibigyan, saka lang daw tumatanggap naman din yung asawa ko. So, yun lang, parang nasashock lang yung sistema ko na ganito. Kasi talagang diba sa atin, magkaiba talaga diba? Kayo ba, ganyan din ba? Na pati regalo, parang nakakahiya. Yun, yung hiya ko talaga abot langit. Kasi diba, parang hindi nga, tayo nga yung nagbibigay. Kasi lalo na kung may asawa ka, lalo na kung may trabaho ka na, diba? Parang yung kultura kasi parang binibigay natin pabalik sa mga magulang natin kung ano yung mga pinagdaanan nila para sa pagpapalaki sa atin, yung hard work na nagawa nila para mabigay yung mga gusto natin. Para kasing ganun. Pero kasi sa kanila, para daw, ewan ko ba, basta naguguluhan ako. So, ngayon, nasa bakasyon kami ngayon, which is i-release ko, nag-vlog ako kanina, kakadating lang namin ngayon dito sa panibagong city dito sa China. Kung alam nyo, Xi'an, siya yung ancient capital city ng China. So, andito kami ngayon, first day namin dito ngayon. So, i-upload ko yan. So, ngayon na nga, parang done deal na yung desisyon na, bibili na kasi, yun na nga, i-transfer na nga yung pera sa bangko doon sa kaibigan ko. Kaya lang, aantayin muna na makabalik kami doon sa Chengdu para masettle na, tapos transfer ng pangalan at lahat ng mga documentation. Alam niyo yun? So, nagugulat lang talaga ang sistema ko kasi parang agad-agad, alam mo yung hindi ako talaga naabisuhan. Yun na nga, naglabas ako ng sama ng loob ko sa biyanan kong babae na
sabi ko sa kanya na, ma, hindi mo pa na-feel na parang wala tayong say sa nangyari kagabi? Kasi nagbanding kami kinaumagahan, nagpa-pedicure, manicure kami, ganun. Tapos nilabas ko sa kanya yung saloobin ko. Sabi niya, ako din, nagulat ako, pero parang desisyon na yun ng mag-ama. So, kahit anong gawin natin, wala na tayong magagawa kasi yun na yung desisyon nila. Kasi, alam mo yung tuwang-tuwa pa yung asawa ko. Alam mo yun? Parang ako, ang bigat sa pakiramdam na tumanggap ng ganun. Di ba? Alam mo yun? Kasi nga itong asawa ko kasi, nakakuha lang ng check. Hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng ma-English ng lisensya dito sa China. Kasi iba kasi yung lisensya sa pagmamaneho dito sa China. Kailangan mong may panibagong lisensya dito. So nung nakakuha siya, talagang may panibagong pagmamahal siya sa pagmamaneho. Doon niya na miss na niya yung pagmamaneho. Kasi nakakamaneho lang naman siag pag umuwi kami doon sa Scotland o kaya pag umuwi kami sa Pinas. So yung araw-araw naming pamumuhay dito sa China is talagang alam mo yung nag-Uber o kaya parang Uber, alam mo yun, Didi kasi yun dito sa China. Yun yung buhay namin. Sobrang mura lang naman kasi. Tapos yung mga train nila, yung mga metro nila dito, yung mga subway system nila dito, sobrang mura. So yun lang yun yung dilemma ko ngayon na ang hirap tumanggap. Nahirapan nga akong tumatanggap ako ng pera sa kanila, mga regalo. Lalo na to na ang mahal-mahal, di ba? So yun lang yung kwento ko. Pero sabi nga ng kapatid mo, magpasalamat ka na lang kasi may biyanan kang ganyan. O, di ba? So yun na nga lang iniisip ko na magkaiba lang talaga ng kultura at saka magpasalamat na lang ako na may ganito akong biyanan na suportado kaming mag-asawa at saka gusto na talaga nilang parang maganda yung pamumuhay namin dito. Kung ano yung gusto ng anak nila, ibibigay nila kasi nga daw matanda na sila. Ano nga naman daw yung gagawin nila sa pera nila. Alam mo yung ganon. So mas mabuti na daw mapakinabangan din namin yung pera nila kaysa daw nasa bangko lang. Alam mo yun. So, yun lang yung kwento ko. So, itap nyo naman sa baba kung may ganito kayong experience, lalo na kung may kakilala kayong may asawa na mga foreigners, ganun, na mga biyanan na foreigners na ganito din. Kasi, di ba, magkaiba yung kultura. So, yun lang yung kwento ko. Magandang araw kung gabi nyo tong napapanood. Magandang gabi. Sana relatable. Talagang chika-chika. Talagang walang edit-edit to. Talagang chika-chika to. Sige, bye. See you next time.